The question is not, is it new or old? Is it an additional requirement? The question is it good? I think naging consistent man si President Marcos by saying, hindi ako makikialam. But whether yung ituloy nyo o hindi, nagkaroon ng confusion yan. Noong sinabi ng Supreme Court na nagkulang kayo dahil yung 215 na members of the House of Congress ay dapat naiintindihan nila lahat yung kanilang pinirmahan. And if it were done on the same day of February 5, kung tama ang aking pagkaunawa doon sa desisyon ng Korte Suprema, parang hindi yata posible na lahat ng pumirma ay nabasa, meron pang nag-measure kung ilang minuto, not the decision. So this is attached to to that comment na hindi din naman sinunod ang due process. Pero is that a requirement in your experience na dapat ang articles of impeachment ay naiintindihan ng bawat pumipirma who should be given enough time to understand? Well, that goes to my second point kanina, Kuya Boy, na kaya sui generis, one of a kind, ang impeachment. Kasi for example, no, yung binanggit pa ulit-ulit, and I'm glad binanggit yung decision, yung ang Tibay case. No? So halos lahat ng naging lawyers, pinagdaanan yung case na yan. I think it's a 1940s case. No? Ano to, labor case. Hinimay nito yung due process. At sinabi ng Supreme Court, hanggang ngayon, it's still good law. So, Kuya Boy, whether yan po ay kahera sa SM, yan ay presidente ng bangko sa Pilipinas, yan ay barista sa mga sikat na coffee shop ngayon, hindi mo basta't pwedeng alisin yan na walang due process. Okay, ang pinag-uusapan natin, Pangulo, Justice, Chairman ng COA, Vice President, bakit sila walang pinakamaliit na due process? So, ang sinasabi, hindi namin papakalam at huhusgahan ng congressman paano kayo mag-decide. Pero pag klaro naman na pumirma lang at walang proseso at hindi naka-attach yung ebidensya. So, sabi ni Senator Risa, paano yun i-attach mo? Di kawawa mga witnesses. Maybe kung pinag-uusapan natin, presidente ang tinatanggal mo, pwede mong sabihin, baka pag-initan yung witnesses. Ang presidente, kalaban ng vice president ngayon eh. So kakampi mo administrasyon, hindi mo mapoprotektahan ang mga witnesses mo. But mapunta tayo kung presidente. So kung presidente ang ini-impeach ngayon, pwede ako mag-file na walang naka-attach na ebidensya. Wouldn't that be wasting the nation's time, di ba? So I mean, everything has a cost. And resources. And resources. But, Kuya Boy, everything has a cost. When you want real change, and especially if it's that degree na you will charge high officials, may cost yan. Many people, pay so much of the cost. So, our job is to make it doable. Diba? If you make it so easy, maraming mag-iimbento dyan na hindi totoo. If you make it so difficult, you make them immune. So, kaya sabi ko, parang Goldilocks eh. Ano ba yung eksakto lang? And I think the good part of the decision is that on page 93, sinabi niya, kung gusto mong sundin, gamitin yung 1/3, eto lang sundin mo. By the way, yung isang mode, Kuya Boy, na you file, tapos i-endorse ng isang congressman, the Committee on Justice has a lot of leeway, ah. So, ibig sabihin, halimbawa, final mo doon, wala pang ebidensya. Pero sa Committee on Justice, nag-hearing, doon nabuo yung, doon nabuo, tapos bigyan mo ngayon ng protection yon. Remember, there's more than one way to protect a witness. Diba? The Catholic Church has opened its doors many, many times here. Many affluent people have found a way to help. There are international human rights organizations, mga watchdogs, etc., mga news networks natin. Diba? So, I'm not saying, Kuya Boy, it's easy. I'm just saying na medyo sa kagustuhan na ma-impeach at ma-disqualify for 2028 si Vice President Sara, hindi nasunod yung proseso. So, sabi ni Senator Soto, di ba, you cannot correct a wrong with a wrong. That's what the Supreme Court is saying. Kung wrong si VP Sara, impeach nyo. Pero you cannot correct her wrong
by impeach her through the wrong process. Okay. Doon sa point ng due process, ang nire-raise na point naman ay, may panahon naman siya, she will be given a chance to defend herself. But that happens during trial. That's where nga may wisdom yung Supreme Court. Kasi dito ngayon sa desisyon ng Korte Suprema, sinasabi na committee level pa lamang. Yes, but Diba? boy, impeachable officer ka, napakataas ang position mo. Too much to ask ba na Okay. sa House pa lang, bago pa umabot sa Senate? Tandaan mo, Kuya Boy, ha? Halimbawa, hindi umaabot... Pero walang precedent ito, Alan. Alin? There is no precedent. This is the first time that the Supreme Court actually articulated na sa level pa lang ng komite. In such a way that it was explained, because as Senate President Escudero explained, may banggit na niyan sa Francisco case. Okay. Na kailangan ng due process at all sides. Diba? Because I am in agreement na doon sa desisyon ng Korte Suprema, parang isinulat talaga na, this is how you file an impeachment case. No, but Kuya Boy, assuming it's new, Okay. the question is not, is it new or old? Is it an additional requirement? The question is it good? So, what if si Kuya Boy ang presidente at ini-impeach ngayon? Is it too much to ask na sa House pa lang may ebidensya na? Kuya Boy, let me distinguish that, ha? Sa piskalya, you do not need evidence against someone that you're accusing of a crime. You do not need evidence that fulfills the burden of beyond reasonable doubt. So meaning, if I say si Eric nagnakaw, all I have to prove in the fiscal's office is that there is probable cause na may ninakaw, which is a crime, and there is probable cause that it is Eric who committed the crime. Ngayon, pagdating sa trial, doon na yung beyond reasonable doubt. Okay. So, ang sinasabi ng mga kritiko ngayon, bahala na si Batman sa House, basta't sa Senate na lahat. And if you look at it objectively, if we were redoing the Constitution now, hindi ba dapat meron man lang probable cause? Kasi kung hindi, politiko din ang ang House eh. Okay. And usually, Kuya Boy, in our political culture, ang House parating kakampi ng Malacanang. So we have to take note of that then. Hindi mo pwedeng sabihin kasi sa US ganito, sa Europe ganito. Di ba? Sa ibang-iba ang dynamics ng House of Representatives sa US, sa House of Representatives sa Pilipinas. Okay. And in some way, we have a stronger House. But in some ways, it's a weaker institution vis-a-vis the To your point na, halimbawa, yung desisyon ng Korte Suprema doesn't have to be old, new, I mean, something that has just been introduced now. But the question is it good? Yes. Lahat ba ng good in this context is right? When I mean good, I mean right. And when I mean right, I meant right in context for our nation and long term. Okay. Kasi, Kuya Boy, di ba, yung pag binura mo yung pangalan, unemotional ka. But syempre, ngayon, kung ang tingin mo, and this is where the young and the young ones come in. I do not blame and I encourage fully younger people to go for it. You want change? Why wait tomorrow? Today. Di ba? Pero ano role ng mga young ones, yung mas may wisdom ng konti? Na ikutan na panggalingan na namin lahat yan eh. So we're also there to caution na does it work that way o hindi? Kasi lahat ng bata gusto revolution kagad. Okay. But sometimes you need evolution eh. Diba? So ang point ko, Kuya Boy, what if, sige, bahala na si Batman, matanggal lang natin si Sara. And what if we do elect a good president in 2028 dahil disqualified si VP Sara? But what if that good president, yun naman ngayon ang gustong impeach nung Mga bad kalaban. speaker because nga let's say Isabong is 30 to 60 billion a month. Oh, what if someone with 10 billion pesos says, tanggalin na natin presidente kasi yung vice payag sa Isabong. So, there's so many things that can happen, Kuya Boy. Kaya immense yung wisdom ng Supreme Court. Dun tama po yung sinasabi ni Senator Marcoleta ng tignan naman natin yung fact na unanimous ang Supreme Court dito. Yeah. And if you look at the composition of the Supreme Court, they're legal luminaries, personalities na kilala. I don't always agree with them, ha? Iba-iba ang pinanggalingan. And
of all the people, questionin mo integrity ni Justice Leonen. I mean, anyone who knows him, whether you like him or you don't like him, hindi mo mako-question yung integrity. Kaya I wonder nga, no, kung ang ini-impeach ay kakampi ngayon ng mga anti-Sara, they would be praising Justice Leonen na tama decision mo eh. So sa akin yun yung test eh. Justice Leonen po is the ponente of the decision. Yes. To Regardless of the agreement of the, di ba, the Supreme Court, sa pagkaalam ko, they'll discuss the principles, etc. Then someone writes it. Right. Di ba? And then when they write, you can dissenting or a concurring decision. Nabasa ko yung kay Justice Alameda. I got a copy of the concurring decision of Justice Salameda. For clarity's sake, Alan, balikan ko lamang yung desisyon ng Korte Suprema. Dalawang dahilan. Sabi ng Supreme Court, we find it unconstitutional dahil you violated the one-year ban. Kuya Boy, napaka-importante yung violation ng one-year ban. Circumvented. I think yun yung kulang sa discussion. Oo. Kasi siyempre, dalawang kanilang ibinigay na dahilan. Isa-isay natin para mas maunawaan. Para mas maunawaan one-year ban and due process. And the due process. Okay. But dun kasi sa circumvention, di ba? Yung what you cannot do kasi directly under the law, you cannot do indirectly. Di ba? So yun yung doon. So, ano ang na-circumvent, Alan? Yung one-year ban. Okay. So, di ba, nasa powers naman nung House yun kung ano ang session day, kung 1 day or 1 week. Tumagal ng 2 months yung 10 days. At ang definition daw, sabi ng Korte Suprema, ng one session day is from the time it starts until it ends. And it shows there that they exercise judicial restraint. Kasi hindi na accuse yung House na baka naman pinahaba nyo yan dahil sa impeachment. Okay. But between the senators and the congressmen, pinag-uusapan yan. Right. Pero okay, doon tayo sa one-year ban. Ang kwento ay naririnig na namin itong, meron pa pala yung 3 impeachment cases na final. December 2, December 4, December 19. Ay, hindi pala namin alam yan. So, yung pang-apat na nai-transmit sa Senado, yung pala yung, kailan yun? Nung unang pinail yan, progressive groups usually want to be first to file. And di ba, now medyo united yung ibang progressive groups, pero yung reaffirmist at rejectionist usually nag-uunahan din yan. Okay. Yung ibang mga usually, I'm talking from experience din sa bilang 4 na beses ako naging congressman So yung iba naman na nag-iisip whether impeach o hindi, sinasabi muna, sandali lang kasi minsan iba yung dahilan yung mag-impeach at minsan hindi ganun kapino din yung impeachment, di ba? So, dahil nga nag-uunahan, pero may 10 days ka naman, pero remember, in this context, I think naging consistent man si President Marcos by saying, hindi ako makikialam. But whether yung ituloy nyo o hindi, nagkaroon ng confusion yan Di ba? Especially after the big rally ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, di ba? So, kaya nagulat ang Senate nung biglang tuloy ito. So, ang point, Kuya Boy, meron nang gaganap dyan na hindi na nga pinasok ng Supreme Court. But ang pinasok ng Supreme Court, medyo sinircumvent nyo ba yung one-year ban? Kasi bakit may one-year ban? Para hindi naman everyday nung buhay mo ay may nagfa-file ng impeachment case. That might not seem too stressful to a president, vice president, kasi sanay ang mga politiko na parating may stress na dog eat dog world or kaya kill or be killed. Ganyan ang politika sa Pilipinas. At saka para hindi magamit, ma-weaponize yung impeachment isipin mo, Kuya Boy, kung COA ka na may mabigat kang iniimbestigahan or kung Supreme Court ka na may kaso kang mabigat, isipin mo kung everyday ka may So, the word is circumvent, di ba? So, ang ibig sabihin, hindi sinadya nyo na imasahe yung 10-day at 3 days, etc. So, wag magagalit sa akin yung House, ini-interpret ko yung sa Supreme Court. So, dahil sinircumvent mo, bad faith ka. Bali ang sinasabi natin dito, Alan, ay you had 10 days, pero deliberate na itinanansmit mo noong last day. Other words, you did not use the process, you abused the process. Pasado alas 4 ng hapon. So basically ang sinabi nila, Kuya Boy, 'di ba, na
binitin nyo, wala naman kayong discretion na wag ilagay sa calendar or bigay sa speaker. Kasi inamin nung SecGen, inipit niya muna, hinawakan niya muna. Hindi niya, so, hindi inipit. Inamin niya, Non-action ang tawag. non-action muna, okay? So, but ang nangyari, Kuya Boy, parang sinagad eksakto sa 10th day, and then final yung 1/3, and then in-archive na lang to. So, sabi ng Supreme Court, hindi, halata yung ginawa nyo. Sinircumvent nyo. Yung tatlo, hindi. So, pang-apat na to. Di ba? So, ang point, Kuya Boy, once the Supreme Court says, bawal and sinircumvent mo, may bad faith. That's why even the doctrine of operative fact Yun. na paulit-ulit sinasabi nung marami, cannot come in. Kasi precisely nga, kung bad faith yung ginawa mo, yun yung strike down ng Supreme Court. Pero make us understand, Alan, from your point of view, bakit ganon? Bakit in-archive yung tatlo pagkatapos i-transmit yung articles of impeachment? Yung totoo? Yung totoo. Kasi nga, during that time, from the start, nagpo-political positioning kung itutuloy ba o hindi. Nagpapakiramdaman, nagpapaalaman, tinitignan yung politika. Di ba? So, but it backfired. Kasi by doing so, sa opinion, sa pagkaintindi ko, by doing so, ang pananaw ng Korte Suprema, hindi nyo tuloy nabigyan ng due process. Hindi nyo doon nga nag-restrain ang Supreme Kasi Court. dapat maintindihan namin kung bakit ganoon ang desisyon ng Supreme Court dahil merong usapin na lumalabas na, syempre, kakampihan si Sara Duterte ng Korte Suprema because that is a Duterte court. Appointees ni former President Duterte ang 11 ba? Well, first, every time may decision na hindi maganda, natural na tinitingnan sino nag-appoint, but that is generally unfair unless you have more than a Duterte court. Number two, But you're aware, Alan, that's a political statement. yes. Okay. But number two, it's unanimous eh. So pati naman yung hindi Duterte nag-decide. Okay. Number three, Kuya Boy, nag-issue ba yung tinatawag nilang Duterte Court ng TRO para si Duterte ay hindi dalhin sa ibang bansa? Tingin nyo ba ano mas urgent sa Duterte family at sa mga supporters ng Duterte? Huwag ma-impeach si Sara or huwag ma-export at madala sa Hague si Duterte? So kung tignan nyo yung context, kung sana bawat galaw ng Duterte, nandyan na parang guardian angel bodyguard ang Supreme Court, baka pwede mong i-dig deeper na, sandali, tignan nga natin mga desisyon kung bias. Hindi, I get it. they've been very deliberate. And Kuya Boy, nagdesisyon ba agad ang Supreme Court or tinignan muna nila at hinintay din yung pleadings and everything? So, again, the test for me is not did this and is this benefiting Sara Duterte? The test for this is if we were impeaching President Marcos, if we were impeaching Juan de la Cruz, Pedro de la Cruz, is it good law? Diba? So, do we want a situation like sa House na pag ang House hindi gusto yung Supreme Court decision or hindi gusto yung ginawa ng COA, they will threaten, remember, it's one thing to threaten like what Congresswoman De Lima did, say, pwedeng ma-impeach lahat yan na Supreme Court. At iba yung file ka ng file, ha? So technically, in 1 year, kung gagawin mong 10 session days lang by not adjourning, pwedeng every month may nagfa-file ng impeachment sa COA chairman. Paano magiging independent ang COA? Ang COA, napaka-importante sa Pilipinas. Napakaraming kalokohan, hindi lang sa pagpasok ng pondo, paglabas ng pondo, sa projects, ghost projects. So, they deserve some peace of heart and mind also. They deserve to be held accountable, but they also deserve na, kung may impeachment, once lang. And some also would say that walang constitutional basis ang desisyon, ang pagpasok nga ang pakialam ng Korte Suprema dito sa impeachment case na ito. Bakit wala? Nung sa Francisco case, tinanggap naman natin na kung ano definition ng initiation. Napakaraming kaso all throughout our history, Kuya Boy, na may mga definition that changes over time.
Di ba? So, for example... Kaya nga living constitution. Kaya living constitution. And that's why nga, no Congress can make a permanent law, nor is any doctrine in Supreme Court decisions permanent. Di ba? Once upon a time, wala pa yung doktrina ng fruit of the poisonous tree. So, meaning, kung yung ebidensya was illegally obtained, pwede mong gamitin. And then, nagkaroon ng change from the US courts to us na pagka-torture yan, hindi mo pwedeng gamitin yung, or pag illegal yung seizure, hindi mo pwedeng gamitin. With present state of technology, that may change anytime. Okay. Is it wise? Is it not? I don't know, no? I'm still studying the part of the decision where it says na pag impeachable officer ka, kailangan ma-impeach ka muna. Hindi ganun sa US eh. Sa US, may nagkaroon ng kaso ng judge. Nakulong na siya. Ayaw niya mag-resign. So, in-impeach pa rin siya. Kasi sa US, pati yung federal judges are impeachable. Okay? But, I have to realize, iba din ang kultura sa US at saka kultura natin dito.